Dito na ako tayo mga master. Yung last episode natin, kung natatandaan nyo, etong 15K budget na yan mga master. Maraming nag-PM sa atin na gusto naman daw nila magkaroon ng gravel bike, road bike na bubuuin natin. Pero ngayon, ang gagawin natin, bubuo ako ng dream gravel bike. Hindi ko alam kung magkano yung kabuuan, pero dito ako mag-a-assemble, dito ako gagawa ng dream gravel bike natin dito sa Roosevelt Bicycle Center. Tingnan natin kung magkano aabutin yung lahat ng ilalagay ko na pyesa doon sa gravel bike natin. Kaya kung nagbubuo ka ng gravel bike, master, ito na yung pinaka-hihintay mo kahit papano para may idea ka doon sa super gravel bike mo. Hindi naman super, kahit paano super mid-range. Yun din ang gagawin natin sa road bike natin. Super mid-range road bike. Dream gravel bike naman ngayon ang gagawin natin. Okay? Dream gravel build. Kung interesado ka, standby ka lang. Let's go! Oy, bago lahat, shoutout nga pala sa aking kaibigan. Ayan shoutout sa ating kaibigan na umabsent dahil kanyang kaarawan ngayon. Okay. Oy, wag kang matakot na tumukod mag-isa. Kasama mo naman ako. Kasama natin si Master Tonyo, ang pinaka batikan na mekaniko. Kasabayan niya si Apolinario Mabini. Sila Diego Silang. Yan mga kasabayan niya. Right? Happy birthday sa iyo, Master Tonyo. Mula sa aking puso at dito sa Roosevelt Bicycle Center. Sana mabuhay ka pa na matagal hanggat gusto mo. Right? So, balik tayo. Back to the ball game tayo, mga master. Since magbubuo tayo ng gravel bike, isipin nyo muna bago kayo magbuo ng gravel bike kung ano yung mga components na ilalagay nyo. Ito sa akin, ito yung mga prefer ko prefer ko na components. Ngayon, kung meron kayong prefer na components na ilalagay nyo, nasa inyo yun. Kaya ito para sa akin, dream build bike ko para sa akin. Dito yon, dito natin bubuuin sa Roosevelt Bicycle Center. Pero ang gagawin ko, bibili ako ng frame kasi wala silang frame ng gravel dito. Bili tayo ng frame sa labas, frame set na yung bibilin natin para wala na tayong problema. And then the rest ng mga components dito natin ilalagay. Tapos papakita ko sa inyo kung magkano lahat ang aabutin nung gravel dream natin. Okay? Simulan na natin yan. Okay, simulan muna natin sa wheel set muna tayo mga master. Ang kinukuha nating wheel set, ang kukunin nating wheel set dito ay itong Aerowick. Okay? Since kailangan natin medyo mas malapad to, mas malapad ng konti ito, hindi yung depth. Ang kailangan natin is mas matibay, mas original. Kasi itong si Aerowick ay made in Taiwan. Okay, tapos wheel set na to mga master ha. Wheel set na to. Aerowick yung rims, tapos Aerowick din yung hubs natin. So pwede itong pang gravel bike. At the same time, ito naka QR na siya. Okay? QR lang din ang kukunin natin na frame. Okay? QR lang din. Dito muna tayo magsisimula sa wheel set ha. Tapos lalagyan natin ng ito. Actually mas gusto ko talaga tong si Chaoyang GP. Ito Chaoyang Isipin nyo, ang lapad nito 700 by 40. Okay? Ito ginawa natin to tubeless. Pero sa akin option ko lang naman kung tubeless o hindi. Pero hanggat maaari mas gusto ko yung meron pa rin inner tube. So ito si Chaoyang GP. Magkano to si Chaoyang GP? 1,800 si Chaoyang GP. Tapos itong mismong rim set natin, kasama na yung spokes, kasama na yung hubs natin, inabot siya ng 6,000 pesos. Kaya ang ganda nun, di ba? Tingnan natin kung magkano makaabutin lahat.
Pagkatapos, mga master, ang ilalagay natin doon cockpit. Sa cockpit naman tayo, ang ilalagay natin doon, syempre, kung ano yung nasubukan ko na ginamit ko doon sa aking si Saba. Okay? Ang ilalagay ko, itong weightless. Bakit sinabing weightless? Para kang walang bit-bit to. Ito yung gamit ko doon kay Saba. Ito si Easton. Ito, 44 to, mga master, ha? Ang halaga nito, mga master, 2,000 pesos. Maganda dito, meron kang allowance. Since naka-flare siya, meron kang allowance pa. Bukod sa maikli lang, ito maikli lang to. Tapos, ang maglalapad sa'yo, itong flare niya. Kaya, napakaganda nito. Pwede kong maisuggest kahit kanino sa inyo. Itong Easton na to, kung kayo ay naka-gravel. Kasi sobrang gaang. Napakagaang nito. Tapos, ang ilalagay natin dito ay itong Physic. Okay? Si Physic Vento ang bar tape na ilalagay natin. Ito rin yung nakakabit sa akin sa ano ko, si Physic, kasi napakatagal kong ginamit nito. Totally, inabot siya ng mga 22 years. Hindi. Inabot siya ng matagal sa akin. Inulan, inaraw, talagang stable pa rin, stick pa rin yung bawat hibla niya, okay na okay pa rin sa akin. So, ang halaga nito, mga master, ay 1,650. Tama ba ako? 1,650. 1,650 si Physic Vento. Alright? Pagkatapos, ano ba bang kulang natin? Headset. Syempre sa frame set na kukunin natin, meron ng kasamang meron ng kasamang headset yun. Ang kasama sa frame set, mga master, syempre may seat post ng kasama yon, may seat clamp ng kasama yon, may fork ng kasama yon, at meron ng headset. Kung ano yung frame na yon, mamaya malalaman nyo. Tapos kung magkano yung kabuuan. Alright? Okay. Tapos, ang saddle na gagamitin natin, mga master, syempre, kung ano yung nasubukan na natin. Ito yung saddle na gagamitin natin. Ito. Si TDK na saddle. Ang model nito is si Snake. Okay? Snake. Napakaganda nito, mga master. Nasubukan ko to kasi ito yung ride natin sa napakahabang biyahe natin sa Batangas, sa Tagaytay, sa Cavite, Naglaguna Loop. Ito ang gamit ko. So far, wala ako naging problema dito. So, syempre, depende pa rin sa sa seat bone nyo. Okay? Seat bone ba? Yung buwa-buwa. Tawag doon? Yung bukong-bukong. So, ito si TDK ang gamit natin. DDK ang gamit natin. Kasi napaka-komportable nito. At the same time, mura siya. Okay, yun ang kagandahan nito. Mura siya. Ang halaga nito, mga master, 800 pesos. Ito ang ilalagay natin dun sa ating frame set. Alright? Pagkatapos, mga master, pupunta naman na tayo sa pinaka-importanting parte. Okay? Pinaka-importanting parte ng bisikleta natin. Kasi syempre, kahit pa may group set, kahit pa may frame ka na, kahit pa may cockpit ka na, may wheel set ka na, kung wala ka namang group set, wala kang drive, wala kang preno, hindi mo mapapaandar yan. Okay? So ngayon, ang group set na ilalagay natin sa ating gravel dream bike ay GRX na RX 400. Okay, bakit yon? Kasi kahit paano yun, medyo affordable pa yun. Kasi yung mga naglalabas na GRX, medyo masasakit eh. Meron 12 speed kasi si GRX na nilabas. Meron siyang 10 speed at meron siyang 11 speed. So si GRX 800, alam ko 11 speed yun. Kung di ako nagkakamali si GRX 400 naman is 10 speed. 10 speed lang tayo. Hindi naman tayo ganun kahina kahit paano. Ang ratio kasi ni GRX na 400 is 46/30. Yan. Kaya ang inilagay natin kay Saba noon, kasi wala naman tayong pera ng mga time na inilagay natin si Weapon. Kasi si Weapon, yung GR350, napakaganda nun. Ang ratio kasi ni GR350 ni Weapon ay 46/30 rin. Kaya since yun ang gusto nating ratio, meron tayong pang speed at meron din tayong pang climb. Then eventually, kapag medyo kinaya na natin yung budget ni GRX na nilabas, yung bago ngayon na 12 speed. Alam nyo ba yun na meron ng 12 speed?
Dito yun ha, kaya lang hindi ko pa alam, hindi pa natin kung magkano yung presyo. 12 speed ni GRX na ang ratio ay 48/31. Napakaganda, no? Kung may pera tayo, pwede tayong bumili nun. Kung kaya, isang lang muna natin yung lungs natin. De, joke lang. Pag may pera tayo, pwede natin bilhin yun. Pag may extra kayo, saka natin bilhin. Pero kung hanggat wala pa, doon muna tayo sa kaya ng budget natin. So far, ang kaya pa lang ng budget natin sa binubuo natin, hypothetical, ay etong super dream build lang. Pero hindi pa naman super gravel bike. Dream build gravel bike lang to. Alright? Ang mga components nga pala ng GR400 natin ay STI na yon, 10 speed, tapos naka-cogs na siya ng naka-cogs na siya ng 36, hindi ako nagkakamali, 34 or 36T. Tapos meron nang kasama siyang RD, meron na siyang kasamang FD na 2x din. So compatible na siya lahat, meron na siya. At the same time may kasama na siyang chain. Okay, ang kakailanganin na lang natin doon is yung cable. Yung cable natin, yung mga cable natin, pagpalagay natin. Magkano yung mga cable natin doon, Master? Pagpalagay natin, gumastos tayo ng pinakamagandang brand na 500 pesos para sa mga cable housing natin, sa mga cables natin. 500 pesos. Okay na yun siguro, Master, no? 500 pesos para sa cables natin. Okay? Pero may kasama nga palang BB pa yan. Kaya kompleto na yun. As in, kompleto na yun. Ang total nun, pagpalagay natin, yung kabuuan ng group set na yon is 55,000. Allowance na yon mga master. Allowance na yon 55,000. Pero alam ko, nagre-range lang siya ng mga 48 to 52. Pero allowance natin, bigay tayo, at least mga 55. Okay na yon. Okay? Frame set na tayo mga master. Ayun, pupunta naman tayo ngayon sa tinatawag nating frame set. Kung ano nga ba yung ilalagay nating frame set doon para sa ating gravel touring ha. Ito mas maganda to, gravel touring, para lahat sakop natin, para kung sakali na pumunta tayo sa malalayong lugar, kayang-kaya ng bike natin na mag-carry ng kung ano-ano. Since gravel naman tayo, pwede tayo kahit saan. Okay? So ang lalagay nating frame set doon mga master ay si Seaboard na CX-01 Tsunami. Okay? Ano nga ba? Bakit nga ba si Tsunami? Kasi si Tsunami Seaboard na CX-01. Bukod sa mura siya mga master, napaka-flexible kasi ng pwede mong magawa sa frame na to. Pwede kang maglagay ng kung ano-ano. Pwede kang maglagay ng mga carrier sa fork. Pwede kang maglagay ng carrier sa likod. Pwede kang maglagay ng carrier mismo sa front mo kung ikaw ay naka-drop bar na pang gravel. Kagandahan dito, isa pa, kay Seaboard, meron na siyang fork, at kung mapapansin niyo yung fork niya, meron siyang may mga nakalagay din na nakaabang na. Okay? So, bukod sa fork, classic yung itsura ng fork niya, meron din siyang lagayan ng mga iba't iba pang mga basket sa likod, sa harap, lagayan mo ng kung ano-ano. Adjustable din kung gaano kataas yung steerer tube niya kapag sa fork. Depende kung gaano kataas ang gusto mo sa kanya. Okay, bukod doon, meron pang, syempre, may seat post pa siyang kasama. Diretso yung kakabit mo na yan, may seat clamp ng kasama yan. So, ang kailangan mo na lang, i-assemble mo na lang lahat ng mga pyesa na kakailanganin mo. Magkano nga ba si Seaboard, mga master? Bibigyan ko kayo ng idea sa presyo ni Seaboard. Si Seaboard, nagre-range lang siya ng 16,000 to 18,000 sa frame set natin. Okay? So, isa yun sa pinakamaganda. Battle cage, may lagayan din yan. Ngayon, kung makakakita kayo ng mga supplier, ng mga shop, na meron kayong makukunan na may mga freebies pa, kasi karaniwan may mga shop na nagbebenta ng frame set na may mga kasama pang freebies like helmet, taillight, mga headlight. I-grab nyo yung opportunity na yun. Kaya maghanap muna kayo bago kayo lagay ng kung ano-ano sa inyo, bumili ng kung ano-ano sa inyong bisikleta. Okay? I-total na natin kung magkano lahat yan, ha? Pero syempre, bago natin mabuo yun, bibigyan ko muna kayo ng idea habang nagbubuo kayo. Okay? Magpapakita ko ng mga gravel bike sa inyo kung magkano yung mga presyo at kung ano yung components niyan. Para may idea lang kayo kung ano yung pwedeng mangyari sa presyo ng binubuo nyo. At difference kung nagbubuo kayo sa bibili kayo ng buong bisikleta na agad. Kagaya nito ni Yamis na Renegade.
Okay? Si Renegade, ang components niya, mga master, ito, papakita ko sa inyo. Ang components niya. Okay? Yan ang components ni Renegade. Okay? So, pagdating sa crank niya, yung crank niya, syempre, hindi siya dream crank mo. Okay? Pero, itong mga nakalagay dito sa likod, kahit paano, pwede na rin naman na siya. Yan si Yamis Renegade. Ang halaga niyan, mga master, nakita nyo naman, is 48,000 para sa ganyang components niya. At the same time, sa ganyang itsura ng gravel bike niya. Okay? Pagkatapos niyan, mga master, si Yamis, mas mataas na components, eto naman. Okay? AGX. Okay? Ang crank niyan, mga master. Okay? Ang components niyan, ayan, makikita nyo. May review tayo niyan. Ang review natin yan, eto, master. Panoorin mo yan kung gaano rin kaganda yan. Okay? Yan ang itsura niyan. Ito yung chrome ollie na gravel bike. Magkano ang halaga nga pala nito, mga master? Ang halaga niyan, mga master, para makita nyo ha, para lang may idea kayo doon sa presyo na sinasabi ko sa inyo. Ayan, 85,000. Okay? Pero kung gusto nyo makita yung full review natin yan, mga master, ng Yamis na yan, puntahan nyo lang yung episode natin na yan para makita nyo yung full specs ng isang yan. Ito kasi wala pa tayong episode nito, hindi pa natin na i-review itong Renegade na kulay black na iba ang component. Okay? So ngayon, bukod sa build at bukod sa buy, ano nga ba para sa'yo ang mas maganda? Magbuo niyan o bumili ka na lang ng buo na? So, depende pa rin sa inyo yan. So, since tayo, bumuo tayo, kaya gusto natin, ang ilalagay natin, puro yung gusto na natin at wala na tayong papalitan. So, yung presyo ng binuo natin at yung presyo ng mga buo na. At least binigyan ko kayo ng idea kung paano yung magiging balancing presyo para sa inyo. Para at least yung budget nyo, komportable din. Hindi rin masakit sa bulsa. Oh, ayun na, kita nyo naman. Dali na, di ba? So, sa halagang yan, meron na tayong Dream na gravel. Okay? Dream gravel na build bike natin. So, sana kung kayo, nagbubuo kayo, mga master, isipin nyo muna, maglagay muna kayo ng kung ano-ano sa isip nyo, ng kung ano yung components na dapat nyo ilagay, na gusto nyo ilagay para hindi sayang yung pagbubuo nyo. Bago kayo magdesisyon sa ilalagay nyo doon sa gravel bike touring nyo, kailangan na visualize nyo na kung ano yung mangyayari sa itsura ng gravel bike nyo. Hindi yung banat kayo ng banat, bibili kayo ng ganito, bibili kayo kagad ng ganyan, hanggat hindi nyo pa na i-visualize sa isip nyo kung ano yung mangyayaring itsura nyo. Kailangan meron na kayong itsura. Pero dapat unahin nyo muna yung frame set nyo. Meron na kayong idea na frame set bago kayo bumili ng mga components. Okay? So, sana nakatulong tong video na to kung paano nyo bubuuin yung dream bike nyo, dream gravel bike nyo, dream gravel touring bike nyo. Okay? Maraming salamat sa inyo, mga master, ha? Paano? Hanggang dito na muna po tayo. Maraming salamat, mga master. Laging tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Palaging palawakin ang kaalaman. Ako po, si Papa Jack. Narito po sa Roosevelt Bicycle Center. Ang location nito, mga master, sa description below. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Maraming salamat. Ciao.